Praise the Lord. If we have a Bible, let us open our Bible in the Gospel of Jesus Christ according to St. Matthew chapter 24, verse 37 up to verse 44. Ang sabi po dito, Jesus said to His disciples, "For us it was in the day of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. In those days, before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day that Noah entered the ark. They did not know until the flood came and carried them all away. So will it be also at the coming of the Son of Man. 2 men will be out in the field, one will be taken and one will be left. 2 women will be grinding at the mill, one will be taken and one will be left. Therefore, stay awake, for you do not know on which day your Lord will come. Be sure of this, if the master of the house had known the hour of night when the thief was coming, he would have stayed awake and not let his house be broken into. So too, you also must be prepared, for at an hour you do not expect, the Son of Man will come." Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. So sa oras po ito mga kapatid, let's all be seated. Ayan, praise the Lord. So ang ating mga fellow DJS, disciple and preachers, at ang ating po mga council, they are all in Mississauga to do the carolings para po sa donation sa mga seminarista o sa mga pari na they are studying in Rome, Italy. And some of the donation will be donated for the people in the Philippines, mga kapatid, na nagkaroon ng baha, flooded, o nagkaroon ng mga hindi magandang So, they are all in Mississauga to do the carolings, So, kaya kami lang ni Sister Joby and Sister Dolores. And before anything else, I want to say thank you sa aking sponsor, Yeah, but I will not mention the name kasi may paparating pa daw. Pero God will bless ngayong kapatid natin, So, okay na ang terno, Hallelujah. So, mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan, yung topic po natin, we know ito na po yung first Advent. And when we say Advent, it's about preparation. Alam natin mga kapatid kung gaano kalaga yung tinatawag na preparation. Because what will happen in your future, mga kapatid, nakadepende po yun sa preparation po natin. Kasi ang isang tao na hindi nagpre-prepare, you're just preparing yourself for failure. Diba? Kaya maraming tao hindi nagsasucess sa buhay kasi nga walang plano. Amen? That's why some people, when they get older, there's a lot of regret. But the problem is, you cannot bring back the past. Diba? So, mahirap mamuhay. It's hard to live, mga kapatid, sa mundong ito na you have a full of regret sa buhay mo. Diba? Kaya nga napakalaga yung tinatawag na planning at yung preparation, mga kapatid. Para pagdating ng araw, hindi iyon magkukos ng problem. It doesn't mean na kapag ikaw ay nag-prepared, mga kapatid, is there will be no more problem. O yung mga hardship sa buhay. May part pa rin talagang darating sa buhay natin. But it's not that hard to carry on, di ba? Kasi bakit? Kasi nandun yung preparation po natin. At alam natin yung preparation, kailangan kang maging masipag. You need to be diligent, you need to be hard worker, mga kapatid, kasi nga, hindi pwede na nag-prepare isang tao na tatamad-tamad. Kasi tayong mga Pilipino, meron tayo kasing mentality ng mahinyana habit. Sometimes, yung things that you can do today, sometimes, mga kapatid, sabi mo, ay masyado pa naman maaga, it's too early, so I will do that later. Kaya minsan na nangyayari, mga kapatid, nagiging unprepared tayo. Nagkakaroon tayo ng worry, minsan nagiging masyado na tayong, hindi na tayo makapag-isip ng
maayos kasi nga bakit? Kasi masyado na tayong masyado nang busy yung isip natin kasi nga nag-ahabol tayo sa oras. Di ba? So yung preparation mga kapatid, napakalaga po yan sa atin bilang nagsiserve sa Panginoon. Kaya nga ang isa sa mga tema ng Advent is hope. No? Meron tayong tinatawag na blessed hope. Alam niyo po ba anong kahalagaan ng tinatawag na hope? Ang taong hopeless, you are good as dead. Di ba? Ang isang taong nawawalan ng pag-asa, katulad ka ng isang taong buhay pero patay. Lahat tayo, mayroong mga problema ang pinagdadaanan sa buhay. Sino dito walang problema? Lumapit lang mamaya, I will give you one. Some problem. No? Ibigyan kita kung wala kang problema. So lahat tayo mga kapatid, meron tayong mga problema na hinaharap sa buhay po natin. Pero yung mga problema yung mga kapatid, meron tayong blessed hope. Meron tayong pag-asa na kahit minsan, maraming mga babayarin, maraming mga bills, may mga situation sometimes it's hard to solve the problem, may mga situation minsan na kung sa ating lang ability, sa ating lang kakalayanan, hindi natin kaya itong gawin. But because nandun si Lord, nandun yung faith natin, meron tayong pag-asa, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Kaya patuloy tayong lumalaban, kaya patuloy tayong nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Minsan yung katabi mo, akala mo walang problema yan. Sometimes, ngiti-ngiti lang yun sa'yo. Pero pag kinausap mo, malalim pala ang problema ang pinagdaraanan. Yan? But, kahit na grabe yung pinagdaraanan yan, pero bakit nandito pa rin? Bakit mga kapatid? Kasi hindi nawawalan ng pag-asa eh. Diba? Kaya nga palagi, maririnig natin sa mga kanta, God will make a way when there seems to be no way. So may blessed hope tayo. So ano bang dapat natin gawin mga kapatid? Kung paano ba tayo mag-prepare ng ating mga sarili? So i-prepare mga kapatid sa mga bagay na ito, kaya nga yung illustration ni Jesus Christ mga kapatid is sa time ni Noah. Because people, they are preparing. They are all preparing not for the coming of the Lord mga kapatid o dun sa sakunang darating sa kanila, kundi nagpre-prepare sila sa mga pleasure sa mundong ito. Amen. Hindi ibig sabihin mga kapatid nga hindi tayo pwedeng magsaya sa mundo. Pwede tayong magsaya. Kasi ayaw naman ng Diyos masyado tayong malungkot. Madali kang mamamatay niyan. Di ba? Kailangan nating magsaya. But if kahit tayo ay nagsasaya, we need to guard ourselves. Kasi bakit minsan? Minsan sa kwentuhan. Di ba? Kwentuhan lang yan. Saya-saya lang. Pero sometimes kapag hindi mo na guard ang dila mo, minsan baka iba na yung nakikwento mo. Diba? Baka yung source ng happiness nyo, hindi na naka-inline sa kalooban ng Diyos. Kasi nga, na-overwhelm ka sa happiness na nararamdaman mo. Amen po ba? Amen. So, ibig sabihin, kasi yung mga tao dito, they are all preparing sa kanilang pagkain, sa kanilang yung mga kinakasal, no? Lahat ng pleasure sa mundong ito, doon sila nakafocus mga kapatid. So, dito, napabayaan na nila mga kapatid yung ano ba yung mission? Kasi kung babasahin natin ang Biblia, ang obligasyon ng nating mga tao is to follow yung kalooban ng Diyos. Diba? Yun talaga yung tungkulin natin, yun yung pinaka-role natin, yun ang obligasyon po natin mga kapatid is to do the will of God. Yun talaga yun eh. Diba? Kaya dito may kita natin, sa time ni Noah, naging abala sila. Sabi nga sa isang kwento, may isang community o may isang kingdom na meron siyang nasasakupan na isang lugar. So yung lugar na yun, kunyari ilagay natin sa Pilipinas, meron pesta. No? Siyempre pag may pesta, may iniimbitahan ka mga important na mga tao. Kung sa isang municipality, siyempre yung head of the municipality is the mayor. No, sometimes yung mga barangay, ang mga sitio, nagse-celebrate ng kanilang fiestas. So, minsan, ini-invite nila yung mayor nila. So, dito naman, sa kingdom na ito, masyadong busy yung mga tao sa preparation para sa fiesta nila. But, nang time na dumating yung araw ng fiesta nila, nakalimutan nila yung pinaka-importanting bisita.
Nakalimutan nilang imbitahan yung hari nila. Amen. Nakalimutan nilang imbitahan yung hari nila. Nakalimutan nilang yon. Minsan sa buhay natin, mga kapatid, masyado tayo nagpre-prepare sa mga bagay sa mundong ito. Kahit ako rin, nagpre-prepare din. Kaya ngayon mga anak ko, may mga RSP yan para sa pag-aaral nila. May mga life insurance na rin. Kami rin ni Sister Wife. But mga kapatid, hindi ibig sabihin na doon lang kami focus. Because everything in this world, mga kapatid, mawawala lahat yan eh. Di ba? Ang pinakamalaga mga kapatid, while we are preparing in this na mga bagay sa mundong ito, we should not neglect mga kapatid yung pangangailangan natin sa spiritual. Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, walang marireceive ang tao unless na ipahintulot at ibigay ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga may kita natin mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, may mga nakilala ko si El Shaddai 1996, no, sa magte-third year high school ako. So, most ng life ko talaga, no, 75% ng buhay ko, talaga nasa paglilingkod na. Amen. At isa sa mga bagay, mga kapatid, na pinasasalamatan ko sa Panginoon, kasi nga, kay Lord ako. Yung mga barkada ko dati, sinasabi nila, ano ba naman, masyado naman boring ang life mo, Ronald. Bata ka pa, imbes na i-enjoy mo yung young age mo, no, sabi niya. Nasasayang lang kasi naglilingkod ka sa Diyos. Yung ginagawa namin, hindi mo magawa-gawa. Di ba? Kaya nga na-share ko nga sa inyo dati, sabi nga ng mga kaibigan ko dati, alam mo Ronald, one day you will lose a lot of your friend. Sabi nila sa akin. Kasi sa kakalingkod mo sa Panginoon. Pero mga kapatid, totoo naman talaga sinabi nila, nawala yung mga friend ko. Kasi yung iba sa kanila, patay na. Amen. Kasi bakit? Kasi nga, inabuso nila yung mga katawan nila. Ako, salamat sa Panginoon, nandito ako. Kaya nga nadisgrasya ako sa motor, So, madali yung recovery ko. Kasi bakit? Kasi sabi ng doktor, maganda yung katawan mo, walang masyadong alcohol. Di ba? Kasi anesthesian ka, general anesthesia eh. Di ba? So may kita mo mga kapatid, yung preparation is, piniprepare kasi tayo ng Diyos eh. Kasi alam niyo mga kapatid, sabi ng tatay ko, na magulang ko, yung just a week, no, na isinilang ako mga kapatid, nahulog ako sa duyan. One week pa lang, no, na ipinanganak ako mga kapatid, nahulog ako sa duyan. So medyo nangitim na ako, kala nila mamamatay na. Kaya nga talagang na yung mga magulang ko. Pero alam niyo mga kapatid, mayroong isang taong dumating doon. Pero hindi nila kilala kung sino yon. No one knows who is this man ng time na yon. Alam niyo mga kapatid, basta may ginawa lang siya, tapos nabuhay ako muli, na-revive. So it means mga kapatid, noon pa lang nang maliit ako, nandun na yung pag-aalaga ng Diyos eh. God already preparing me. Amen? Minsan yung mga pinagdaraanan natin sa buhay mga kapatid, sabi nga, yung mga testing sa buhay natin, time will come yung test sa buhay mo, magiging testimony mo eh. Kaya nga yung mga kapatid natin, mga kapatid, na bago nila nakilala ang Diyos, yung iba kriminal, yung iba talagang pasaway, talagang problema ng society. Ano yung mga kapatid, yung mga bagay na yun, blessing pa rin yun eh. Kasi bakit? Kasi kapag binago tayo ng Diyos, meron kang agad eh, patutuo eh. Meron kang testimony, how God works in you. Diba? At ang maganda doon, kung lahat ng tao, kilala ka, alam nila yung buhay mo dati. Kasi kahit sila mismo, they can testify na yung sinasabi ng taong ito ay totoo. Amen. Kaya nga tingnan nyo sa gawain ni El Shaddai, hindi mawawala yung life testimony. Bakit? It encourages people. Mga kapatid, pinapakita na ang gawain ni El Shaddai is not gawain ng tao. It is gawain ng Diyos. That's why there's a lot of people, they get inspired because sa mga testimony ng tao.
na kung ang Diyos kumilos sa buhay ng tao ito, kung ang Diyos kumilos sa tagbago ng buhay ng tao ito, pwede rin itong mangyari sa akin. Amen po ba? So may kita natin mga kapatid, we need to prepare ourselves, hindi lang sa mga bagay sa mundong ito. Kasi bakit mga kapatid, mabibigo lang tayo eh. Diba? May tao nagpatayo ng malaking bahay, nang nasunog, wala na. Nagtago ng malaking pera, pinasok, niransak, wala na. Yung maganda niyang sasakyan. Nawala na. Alam niyo, yung nag-aaral pa lang ako mag-drive, no? Sabi ko, siyempre, nag-aaral pa lang ako mag-drive sa Pilipinas. Sabi niya, anong kinaka-the best na ma-advise mo pag nagda-drive ka? Kasi ano ka pa lang eh, nagle-learn ka pa lang how to do driving, di ba? Sabi niya, huwag ka matakot. As long may nakikita kang poste, huwag ka matakot mag-drive, sabi niya. Paisip ko, hanggat may nakikita kang poste, huwag ka matakot. So, nang nag-drive na ako, ibig pala sabihin, pag medyo langanin, ibangga mo na lang sa poste. Pero hindi yun, yung ano lang yung mga jokes dati, no? Yung nag-drive, yung nag-aaral pa lang. So dito mga kapatid, may mga pressure sa mundo. Pero mahalaga dun, nandun yung preparation po natin eh. Inihahanda po tayo ng Diyos. At hindi lamang yung mga kapatid, hindi dapat nakafocus tayo sa mga worldly pleasure sa mundong ito, kundi kailangan din tayo maging faithful sa ating pong pagsiserve sa Panginoon. We should be faithful while we are working in God's vineyard. Tingnan yung mga kapatid, may mga tao na, sabi doon, yung dalawang lalaki nagtatrabaho, yung isa kinuha. Yung dalawang babae naman gumigiling, sabi doon, pero yung isa kinuha. Yung isang lalaki at yung isang babae, they remain. No, nanatili sila. Kasi bakit? Kasi kailangan sila eh. Di ba? Sa work mga kapatid, alam naman natin dito sa dito sa Canada, maraming mga babayarin. Amen? Sino po dito yung walang babayarin? So everybody knows I'm only the one who's working, right? I have 3 kids and they are growing up now. So it's getting more expensive, right? Lalo na pag medyo gusto na mag-makeup. Yung mga laro-laruan lang naman, ha? Amen. So may mga bills na mga kapatid. So that is a reality of life mga kapatid. Kaya nga, I have my one full-time job and I have my part-time job. Because of the bills. Now, they're getting older, it's more expenses, mga kapatid. So, yun ay one of the challenges sa aming mag-asawa. Amen. That's why sometimes she's planning o kaya maghanap ng work, no? Para lang magtulungan. But mga kapatid, dumating last week, nag-iisip ako, paano kaya, siyempre dahil nag-grow na yung mga anak ko eh. More expenses yung di ba? So, may full-time job ako, then part-time job. My part-time job is only 5 hours. So, I have 20 hours per week. Because Wednesday, that's my off, so that it will not affect my pag-aaral as discipleship. So, it's just happened, yung part-time ko, I lost my part-time. But I got my full-time. Amen? So, dalawa na po yung full-time ko. So, I just talked to my manager. I told them, my 3 kids, they are growing up. So, we need more benefits. I'm already working here from 2021. And now, I already most like 4 years and working as part-time. So, I told my manager, I just wondering, I wonder how, I wonder why.
Yesterday, it's kind of blue sky. So, ang sabi ko, paano ako maka-avail ng benefits? O sabi ng manager ko, let's go to the general manager. Okay. O talk to the general manager. He said, oh Ronald, it's been a long time I never see you. Now you see me. What do you want? Ang pangalan niya kasi Mark lang. Hindi naman kasi uso dito yung sir eh. Mark, I just want to know how can I avail the benefits. Ronald, just you need 35 hours a week or 40 hours. Then you will avail the benefits. Okay. So, ibig sabihin, magdadagdag ako ng oras ko. Sabi ko, magtatrabaho ko 7 hours sa week. Ano yung Merkulis ko? Kasi ang trabaho kasi, 7 to 3:30, 7 to 3, tapos 3:30 hanggang 8. So kung madadagdagan, labas ko 10:30. 10:30, paano na yung paglilingkod ko, Lord? Sabi ng general manager, just give me your schedule. Just give me your schedule. Okay. Ang ginawa ko, yung 4 na araw ko, 8 hours, yung Wednesday ko, 3 hours only. So 35 na. 6:30, makakalabas na ako, yung pag-aaral, 7:30. So, hindi affected yung paglilingkod ko. No? So, ano ibig sabihin mga kapatid? Ganun ang Diyos eh. Amen. At least yung Saturday and Sunday ko, free ako. And, yung ano na yun mga kapatid is only formality. Kasi kilala ko naman yung pinagtatrabuhan ko, as long na magawa mo yung 35 hours a week, wala namang problema yun, kaya kahit kailan kunin yun. No? Kasi yung trabaho kasi doon sa George Brown, yung sa international student na yung resident nila, ginagawa ko lang is more carpet cleaning, tapos yung mga chair. So, I thank God kasi bakit sinabihan ako ng general manager, just give me your schedule. That's it. Diba? Saan ka makakita ng ganun trabaho? Hindi kayo ipoforce na dapat ganito. No? As long you do your 35 weeks, no? Sabi ko lang sa kanya, because Wednesday is my time for the Lord, no? I'm a religious person. Amen. So, yun po, pinasalamatan ko. So, maybe next week, pipirma uli ako ng agreement, no, para sa alam niyo kasi yung part-time ko naman na yun, hindi naman talaga mahirap yung trabaho. Kasi most of the time, 2 or 3 hours na naman yung trabaho ko dun eh. After ng pahinga na. Unless na lang kung may tawag, di ba? Ang inaano ko lang dun is, kapag nagtatrabaho kasi, always bring your smile. No? Tapos, pag inutusan ka, huwag kang magre-reklamo. If they say, Ronald, can you do this? Yes! Ronald, I give you 10 rooms to clean. Oh, yes! Ganun lang. Give and take. Boss mo yan eh. Huwag kang makipagtigasan. Kasi time will come, you need their approval. Kailangan mo yung nila eh. Di ba? So at least mga kapatid, na-solve yung problema namin. No? My wife don't need na mag-find job kasi for me, mas gusto ko yung asawa ko nandun lang sa bahay. Yun lang, para at least take care sa mga kaya ako napapagod si sister wife ko eh. Saka yung trabaho kasi, sabi ko nga, hindi rin kasi ganun kapagod. No? Ayaw ko rin naman kasi yung masyado kong mapagod eh. Siyempre, may obligasyon ako sa mga anak ko at may obligasyon rin tayo sa asawa natin, di ba? No? Ang ibig sabihin din mga kapatid is, lahat tayo, if we give sa Diyos ang lahat ng bagay, siya yung siya yung gagawa eh. Di ba? So, sa akin mga kapatid, ano pa yung i-reason ko na hindi ako mag-continue? Di ba? Kasi yung hinihingi ko sa Diyos, nandyan na eh. Di ba? So, thanks talaga sa Panginoon mga kapatid. Yung glory talaga na kay Lord. So, we need to be faithful sa ating paglilingkod sa Panginoon. Yun lang naman yung pinakaano din eh. Kapag naging tapat tayo sa Diyos,
Hindi naman ibig sabihin, pag tapat tayo sa Panginoon is parang holy na tayo, banal na tayo. Di ba? Hindi naman ganun mga kapatid eh. Alam ng Diyos yung puso natin eh. Di ba? Alam ng Diyos yan. Hindi natin pwede kasi itago sa tao yan. Hindi mo pwede makipagplastikan sa tao eh. No, kahit may pagplastikan ka sa tao, God knows yung puso natin. Alam ng Diyos yung laman ng isip po natin. Kaya nga makikita mo yung taong yung mga kapatid, talagang nanatili siya, yung isa, tinanggal na. Kasi bakit? Kasi wala nang pakinabang, kailangan tanggalin na eh. Tingnan nyo sa trabaho, pag nagtanggalan, pag ikaw yung puro reklamo sa trabaho, ikaw yung unang mawawala eh. Kasi dapat sa trabaho, you become asset, not liabilities. Kapag nakita nilang asset ka mga kapatid, at kahit paano takot yung mawala ka eh. Kasi bakit? Kasi yung isang katulad mo, may hirap hanapin. Diba? At is importante din mga kapatid, we give yung quality ng service. Ganon din po sa paglilingkod sa Panginoon. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi lang yan parang attendance lang tayo dito. Diba? Na kailangan, I will attend the gawain kasi baka mamaya marami namang sasabihin yung mga tao na absent na naman ako. Napatangay na naman ako sa demonyo. Ganun, di ba? Hindi ganun mga kapatid eh. We need to be faithful sa calling po natin sa Diyos. Kasi time will come mga kapatid, kung ano yung pinagagawa sa atin ng Diyos, dyan tayo hahanapan ng Diyos eh. Di ba? Kunyari, ang calling ko as a preacher, di ba? O kaya sa mga choir. Kung saan ka iniwan ng Diyos, doon ka babalikan kasi eh. Huwag mong gagawin ng isang bagay na hindi naman pinagagawa sa iyo kasi wala kang makukuha dyan. Diba? Kunyari yung amo mo, kunyari, panday ka. You are a carpenter. Tapos sinabihan ka, you make a table. Imbis na table ang ginawa mo, chair. Sabi mo, ay boss, look at that chair that I made. Ang ganda, no? Ang ganda. Kahit yan pa yung pinakamagandang chair na ginawa mo, hindi naman yung pinagagawa sa iyo eh. Di ba? Kahit sabi mo pa, ang ganda ng ginawa mo, ang ganda ng ginawa mong chair. Hindi nga yun yung pinagagawa sa iyo. Pinagagawa sa iyo, table. That's yung point mga kapatid. Sa paglilingkod, ganun din eh. Hindi mo pwede sabihin, Lord, naglilingkod naman ako sa iyo. Pero alam natin mga kapatid na sa paglilingkod, meron kasing specific na calling na panawagan ng Diyos. Amen. May specific kasi. So this one mga kapatid, na nakita natin doon, we need to be faithful sa Diyos. Yung panglas dito mga kapatid, we need to be watchful, we need to stay awake with a deep understanding. Ang pangunawa kasi, kaya nga napakalaga yung pagiging logical eh. Diba? Kunyari ako, sabi ko nga, kinausap ko yung manager ko na kukunin ko yung full time. No? Kasi sa time nga yun, sa totoo lang, yung shift ko na yun, wala talaga silang ganung shift. Ang trabaho lang talaga doon is 7 hanggang 3 o'clock. Yun lang. Pero yung nag-apply ako doon, sabi ko lang sa kanila, meron ba kayong 5 hours? So, kontrata lang yung ginawa sa akin ng una niyan, kontrata. Para trial and error, tinetesting lang kung okay ka o hindi. Diba? So, hanggang na full time no, sa trabaho niyo mga kapatid. Siyempre, ang iniisip ko, kaysa yung asawa ko maghanap ng trabaho, ito, trabaho na to eh. Yung part-time ko, gagawin ko lang naman full-time eh. Diba? Yan ang pinaka-logical doon eh. Diba? Kasi bakit? Pag nagtrabaho ang asawa ko, sino magbabantay ng mga anak ko? Kailangan lang ko dalhin kay Sister Dolores yan. Sabi ko, Sister Dolores, may mga bills kami, pwede pakabantay mo yung 3 anak namin to. Okay. Yeah? Yung dyan is, napakalaga kasi mga kapatid, napakalaga sa mundong ito, yung tinatawag understanding. Alam niyo kung bakit? When I'm still single, mga kapatid,
Ang pinagpalagi kong kinakausap, yung mga kasama naming preacher na may asawa. Na may asawa. I speak to them. Kasi gusto kong malaman ano ba yung sitwasyon nila. At nakikita ko yung hirap ng paglilingkod kapag yung partner mo, hindi mo ka panalig. Alam nyo, kahit sa amin sa Iloilo, alam mo dati, siyempre mga 90s eh. Lalo pag nakaganito forma ko, tingin nilang yaman mo eh. Totoo, sa Pilipinas, maganito forma mo, di ba? Tapos naka-highlighten pang hair mo. Di ba? May kasama kami preacher mga kapatid. Ba, botong-boto yung parents, yung choir, tapos yung mga magulang niya, they attended the mga pre-partners, ha? Sabi niya, uy, I want this guy na mag-marry sa sa anak niya. Kasi mayaman eh, naka-Amerikana, tapos nakabarong pa. Mukhang mayaman eh. Amen. Choir yun ha, nag-choir yun na pangasawa niya. Pero nang sila na naging mag-asawa, ng 90s mga kapatid, hindi pa yung uso yung mga Gcash, di ba? O kaya yung pera. Lalo sa Pilipinas, alam niyo yan, pag when you assign sa mga provinces, sometimes yung product nila, whatever their product, whatever their land produce, minsan yun ang dala mo eh. Ha? May dala kang saging, may dala kang bigas. One time, may dala siyang saging. Tapos dinala niya doon sa pamilya niya. Nag-aalit yung lalaki, yung tatay. So, akala mo saan ako, unggoy? Akala mo saan dito, unggoy? Sana ako. O nakita ngayon nila nakita yung reality. Kaya nga mga kapatid, kinakausap ko yung mga matatanda na kasamaan ko. Kasi hindi ko kailangang maranasan yung naranasan nila para matuto ako. You don't need to go to their shoes, mga kapatid, para to learn something. Kasi bakit? Nandyan yung true na nandyan na. Nasa mata mo na. Just learn. Tignan mo yung paligid mo. Kaya nga napakalang yung understanding, mga kapatid. Kaya nga kami ni Sister Wife, dinala ko talaga yun, bago kami kinasal, dinala ko sa outreach yan. Dahil punta kami sa bundok. One time nga doon, nabangga ko pa yung motor eh. Kasi sabi ko, daming MPA dito. Kasi bundok na yan eh. Daming MPA dito, nakaganon ako, nakangkas eh. Biglang nasa harapan ko motor, na huminto. Buti na lang, military. Kasama ko yan sa paghahayo. Kaya alam niya. Iba kasi yung nakasama mo eh. Ito lang yung LO ko. Abunado pa. It's mga kapatid, may kita natin kasi doon, pinaunawa sa atin ng Diyos eh. Amen. Kaya nga may kita natin dito mga kapatid, dahil doon sa karanasan nilang yun, nakikita natin naiprepare natin yung sarili natin. Naihahanda natin yung sarili natin. Kasi may advantage at disadvantage. Yung mga kasama namin preacher, na naging preacher sila, na pamilyado na, malaki yung adjustment. Malaki talaga adjustment. Kasi makukuha yung oras nila, yung panahon nila eh. So sa akin naman, pumasok ko ng preacher, single ako eh. So yung napangasawa ko, alam niya na eh. Yung adjustment niya, hindi ganoon. Compare doon, kung preacher ka, na pamilyado ka na. Yung bago ka naging preacher, pamilyado ka na. Grabe yung adjustment niyan. Hindi lang yung asawa mo, pati anak mo. Kasi nga yung oras mo, yung panahon mo, mapapawasan eh. Pero yung naging preacher ako na yung binata ka, nandun na yung preparation eh. Di ba? Kaya napakalagi yung pinapaunawa sa atin ng Diyos. That's why one of the gift of the Holy Spirit is the gift of wisdom. Binibigyan tayo ng wisdom ng Diyos. At yung wisdom na yung mga kapatid, isipin mo kung pwede naman siguro, sabihin ko na lang, ito eh, may family ako. Munawaan naman siguro ni Sister Joby. Pero ang tanong, ano ba yung tawag sa akin ng Diyos? Kung babalikan ko, 1 week pa lang ako,
na halos ikamatay ko na, may pinadala ang Diyos. Yeah. Yung nadisgrasya ako sa motor, mga kapatid, siniba ko ng Diyos. Ba? Nandito ako ngayon sa Canada, it is because of the grace of God. Biyaya ng Diyos eh. Di ba? Yung mga hinihingi ko sa Panginoon, unti-unting ibinibigay ng Diyos. So ano pa yung pwede kong i-reason? Bakit ito ino-open sa inyo yan, mga kapatid? Bakit ino-open sa inyo? Kasi pag tinago ko sa inyo, I need to open this para mag-guide ko rin yung sarili ko. Kasi sasabihin, kasi narinig nyo na eh. Diba? Pag nag-decide ako na tumigil sa paglilingkod, pwede nyo ko sabihin, Brother Roland, naalala ko, ng November 30, ganito sinabi mo. Amen? Kasi mahirap mga kapatid pag dumating yung Panginoon. Sabi ko nga, pwede tayong maglingkod sa anumang paraan. Pero meron kasing tinatawag na specific kasi. No? Na talaga ito yung, dito tayo talaga tinawag ng Diyos. At ang Diyos lang din mga kapatid ang mag-aalis sa atin. Kaya nga kay Brother Mike, pag nag-resign ka kay Brother Mike, sabi niya, pakyat ko dun sa langit, dun ka ano, kasi hindi man ako tumawag sa iyo eh. Ito to yan, kay Brother Mike, di ba? Yung sa mga liwanag magazine dati, pag gusto mo mag-resign, punta ka dun sa langit, papirma mo kay Lord. Kasi sabi niya, hindi naman ako tumawag sa iyo eh. Ang Diyos ang tumawag po sa atin. So dito mga kapatid, ito lang naman po yung gusto ipabot ng Diyos po sa bawat isa sa atin. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos eh. Nobody knows kung kailan darating si Lord. Sino ba nakakaalam sa atin? Kasi kahit naman sa yung mga nauna pa sa ating mga kapatid, marami ng gerang nangyari. Marami ng mga calamities na nangyari. Bago nga yung year 2000 mga kapatid, sabi nila darating na ang Diyos. Kaya nga iba, sabi nga, yung mga galing sa ibang bansa, nag-uwian sa Pilipinas kasi pupunta na sa bundok. Ha? Doon magtatago sa bundok kasi nga magugunaw na yung mundo. Ha? Bumili na ng mga blessed candle kasi nga magdidilim na eh. Kaya kita nyo, nung mga 90s, makikita mo yung yung alab sa paglilingkod eh. Diba? Grabe talaga yung sigasin sa paglilingkod kasi ikaw ba naman nga kada gawain, puro takot eh, no? Takot ka eh, di ba? Magpupugutan na ng ulo, di ba? Diba? Baka maiwan ka, ganito. Kaya may kita mo ng mga 90s, bago mag-year 2000, grabe yung paglilingkod. Pero after ng 2K, Y2K, medyo naglaylo na. Sabi nila, wala naman. Diba? Wala namang nangyari. Narinig ko na yan, Brad. Tagal ko nang narinig yan. Pero hindi man tayo kasi abutan ng pagdating ng Diyos, aabutan tayo ng kamatayan. Amen. Diba? Ang mahalaga doon mga kapatid, nandun tayo sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Amen. Amen? So dito mga kapatid, ano man po yung pinagdaraanan natin? Lahat man tayo may mga challenges sa paglilingkod, lahat man tayo mga kapatid ay may pinagdaraanan. Pero tandaan natin kapag inilagak natin, ilagay natin sa kamay ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya. Basta yung ilalagay lang talaga natin sa puso natin na Lord, ibigay mo sa akin yung trabaho na hindi makaka-apekto sa paglilingkod ko sa iyo. Basta ganun lang yung, wag mo hanapin yung malakihan agad. Minsan masyado tayong mapili eh. No? Gusto mo malakihan agad eh. Diba? Tapos pag na-hired ka na, puro ka lang naman pahinga. Hindi, ganun minsan eh. Diba? Pag na full time na, wala na. Tigas mo ng ulo, hindi mo na mautusan. Diba? Hindi ganun sa paglilingkod. Minsan, ina-apply natin sa gawain. Pag matagal na tayo sa paglilingkod, titigas minsan ang ulo natin. Diba? Hindi na mautusan. Preacher ako, ba't mautusan? Mga ganun, hindi ganun. Malamang mga title lang yan mga kapatid, posisyon lang yan.
Hindi nakakababa ng dignidad ng tao, magpulot ka dyan, maglinis ka ng ano dyan, ng CR. No? Hindi nakakababa ng dignidad dyan, mga kapatid. No? No? Hindi nakakaya na inutusan, yung attender, inutusan ka, Brad, ganito. No? Hindi nakakaano yun, mga kapatid. Kasi, pag ginagawa natin yung mga bagay nito for the Lord, yun eh. Sino man yung mag-utos sa'yo, ano may ipagawa sa'yo, kilalanin mo na ang Diyos ang nagpapagawa nito. Diba? Kung tinugon mo man, ginawa man natin yung pinagagawa sa atin, salamat sa Diyos. Ganun lang. Ano man yung nagagawa natin sa paglilingkod, whatever you done sa gawain ng Panginoon, never na i-record. Huwag niyong isipin ang dami nating nagawa. Amen. Huwag nating isipin ang dami na nating nagawa. Kasi bakit kung magsusuma tayo sa Panginoon, baka kulang pa yung nagawa natin. Di ba? So sa oras na ito mga kapatid, ito yung bagay na gusto ipaabot ng Diyos. Ano ba yung mission natin? Sa pagdating ba ng Panginoon, sabi doon, nakakantahin ng mga choir, no? Sabi doon, sa pagdating ng Panginoon, haharap tayo sa paghuhukom ng Diyos. Alam niyo po anong tanong doon? Ilan na ba ang iyong natulungan? Ilan na ba ang naligtas? Alam niyo mga kapatid, bilang mananampalataya ng Diyos, bilang tinawag ng Diyos, ilan na ba yung natulungan natin? Ilan na ba yung na-encourage na maglingkod sa Panginoon na ligtas dahil sa paglilingkod natin? Baka mamaya mga kapatid, isa lang yung naakay mo, pero 10, 20 ang tumigil sa paglilingkod ng dahil sa atin. Maraming ganun mga kapatid. At yun po, isa sa mga nakakalungkot. Kung tayo ay talagang lingkod ng Panginoon, nakakalungkot yun na marinig na mga may taong tumigil sa paglilingkod ng dahil sa atin. Tandaan natin, pananagutan po natin yan sa Panginoon. Sa oras na ito mga kapatid, tayo po'y tumayo